2 to 12 og sa pag-abri nato ni ana gihangyo nako ang tanan nga magtindog palihog. Let's all stand and let's open our Bibles in the book of 1 Samuel chapter 7 verse 2 to 12, or kung wala naa dinhi sa atong screen ato ni pagabasahon sa tubag-tubag. I will be reading verse 2, hangyon ko kamo sa pag-respond sa verse 3, and that same sequence hangtod nga makaabot ta sa verse 12. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon in verse 2, and it came to pass while the ark abode in Kiriath Jearim that the time was long, for it was 20 years, and all the house of Israel lamented after the Lord. Verse 4, ingon diri, then the children of Israel did put away Baalim and Ashtaroth and served the Lord only. Verse 6, ingon diri, and they gathered together at Mizpeh and drew water and poured it out before the Lord and fasted the day and said, we have sinned against the Lord. And Samuel judged the children of Israel and Mizpeh. Verse 8, and the children of Israel said to Samuel, cease not to cry unto the Lord our God for us, that he will save us out of the hand of the Philistines. Verse 10, ingon diri mga kaigsunan, as Samuel was offering up the burnt offering, the Philistines drew near to battle against Israel, but the Lord thundered with a great thunder on that day upon the Philistines, and discomfited them, and they were smitten before Israel. Duman kita sa verse 12, begin. Then Samuel took a stone and set it between Mizpeh and Shen, and called the name of it Ebenezer, saying, hitherto hath the Lord helped us. The Lord bless the reading of His holy word. Magampo na kita. Amahan nga langit noon, what a great joy and privilege it is for your people to gather together aron sa pagdaig kanimo sa espiritu ug kamatuoran. Amo pagampo o Dios nga ikaw makipag-istorya kanamo in your own special way. Help us, O Lord, illumine us through the leading and the power of the Holy Spirit nga masabtan namo kung unsa man ang gusto nimo nga itudlo, ipahibalo, i-remind ka namo karon nga buntag. And it is our prayer nga ikaw magatabang ka namo, dili lang nga kami tigpaminaw, but may we be doers of your word. Help us, O Lord, to apply with our hands the principles that are coming to our hands and affecting our hearts. It is our prayer, O Lord, that in every word that will be uttered this morning, Christ and Christ alone be exalted, be centered, and be magnified. Bless your word and bless your people. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pwede na mo makabalik sa paglingkod mga kaigsuunan. O niining nga bulan, as you have already known, gina-emphasize nato ang importansya sa pagampo, importansya sa prayer. Kay tinuod sa ato nga kinabuhi usahay nga busy lagi, daghan kayo tag mga ginahuna-huna sa matag adlaw, daghan kay tag mga business nga ginabuhat, pag-involve even sa nagkalain-lain nga buluhaton, nagkalain-lain nga ministry, nga ang pagampo has been forgotten and has been neglected. Apan may we be reminded mga kaigsuunan that far more important than our activity for God is our intimacy with Him. Far more important than our activity for God is our intimacy with Him. Gani ang pulong sa Ginoo kanunay nga nagahatag kanato og pahinumdom nga tagaan nato og pagtagad ang pagampo because
spending time with prayer, spending time in prayer is powerful. Gani ingon ni James, sa James chapter 5 verse 16, confess your faults one to another and pray for one another that you may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Sa original nga pagkahubad sa pulong sa Ginoo, ang pulong nga availeth much means powerful. It means strong or has great working. Buti pasabot, ang Bible, mga kaigsuunan, nagtudlo nga ang pag-ampo na ay gahom. O isa gayod sa pagpamatuod ni ana nga kamatuoran ang ato nga pagahisgutan in 1 Samuel chapter 7. This is when the Israelites dinhi sa ato nga passage have experienced God's working, God's power through repentant and intercessory prayer to the point nga si Samuel to celebrate ni ana nga kadaugan, to celebrate ni ana nga gahom sa Ginoo, nagkuha siya og dako-dako nga bato, medyo elongated nga bato, gipatindog niya, gipatukod niya o gipanganlan niya as Ebenezer. Hitherto the Lord hath helped us. Nagapasabot mga kaigsuunan nga ang Ginoo andam sa kanunay sa pagtabang. Mauna ang gibuhat ni Samuel. Now to understand more, ngano nga nag-abot ni ining okasyon, nag-abot ni ining punto ang ato nga passage. Ato tan-awon for a bit ang context sa ato nga passage. Ug makita nato ni ana sa 1 Samuel chapter 4. And sa 1 Samuel chapter 4 na ay gubat nga nahitabo with the kingdom of Israel and the kingdom of the Philistines. Mga Israelinhon versus mga Filistino. Mauna ang nagagubat ni ana nga panahon. Apan because the Israelites during that time in 1 Samuel chapter 4, instead nga magsalig sila sa Ginoo, nagsalig sila sa ilang kaugalingon, nagsalig sila sa ilang abilidad, nagsalig sila sa ilang kaalam, nagsalig sila sa ilang strategy, nagsalig sila sa mga kalibutanon ug mga tawhanon nga source sa gahom. Tungod ni ana, makita nato in 1 Samuel chapter 4 nga napildi ang mga Israelites. And 4,000 soldiers died. Mao nang nahitabo. But after that, makita nato kung basahon nato ang istorya, instead nga maghinulsol na sila. Instead nga magbalik na sila sa pagsalig sa Ginoo. No, there happened nga ang first nga gubat, gisundan pa og isa na usab nga gubat. And instead nga magbalik sila sa Ginoo, ang gibuhat nila, nangita sila og habak, nangita sila og lucky charm og agimat aron makatabang kanila sa ilang pakigubat sa mga Philistines. Gigamit pa nila ang Ark of the Covenant. Gikuha nila ang Ark of the Covenant, gibutang nila dito sa gubat aron himuon nila nga habak, himuon nila nga lucky charm aron makadaog sila sa gera. Makadaog sila sa gubat mga kaigsuunan. And yet, makita nato that because of those selfishness and because they did not trust God, makita nato nga napildi gihapon sila ug samot pagyod ang ilang nga kapildihan to the point that 30,000 of their soldiers died. Ang anak sa ilang propeta o ilang ka priest nga si Prophet Eli, ang iya kaduha nga anak namatay pagyud dito sa battle. And worse niya na, ang Ark of the Covenant nga gisugo sa Ginoo nga tipigan nila, nga gisugo sa Ginoo nga tan-aw nila as a holy symbol, nakuha sa kaaway, nakuha sa mga pagano. And after hearing that news, even si Prophet Eli himself, nga mao ang ilang ginadaganan para mangayo og tabang, mangayo og tambag, mangayo og advice and counsel, si Eli mismo after that namatay. It was days of tragedy, days of defeat mga kaigsuunan. It was days nga to the point na-realize nila murag ang glory sa Ginoo wala na dinhi sa Israel. And because of that, ang isa ka newly born baby, gipanganlan nila as Ichabod. The glory has departed in Israel. It seems there is no hope anymore. Defeat discouraged the people. Tragedy after tragedy. Failure after failure. Bad news after bad news. Mauna ang context ni ini. Apan 3 chapters after that,
here in chapter 7, makit-an nato how this memorial stone, Ebenezer, nga gipatukod ni Samuel, changed the narrative, changed the story. It has given them something to remember. It has given them something to reflect upon, something to realize. Gani mauna ang atong atun-an karon nga buntag with the title of our message, Ebenezer, the significance of a stone. I repeat, the stone has no power, but it is a symbol of God's working. The significance of this stone. And the first thing nga makit-an nato nga tinuod, every time nga makit-an nila kana nga napatukod, napatindog nga stone, is that it is a testament, mga kaigsunan, of God's patience. That stone is a testament of God's patience. Ingon diri sa 1 Samuel chapter 7 verse 2 to 4, from the day that the ark was lodged at Kiriath Jearim, a long time passed, some 20 years, and all the house of Israel lamented after the Lord. And Samuel said to the house of Israel, if you are returning to the Lord with all your heart, put away all the foreign gods and the Ashtaroth from among you, and direct your heart to the Lord, and serve him only, and he will deliver you out of the hand of the Philistines. So the people of Israel put away all the Baals and Ashtaroth, and they served the Lord only. Makita nato mga igsuon that it took 20 years. It took 20 years gikan sa mga kapildihan, mga kalisod, mga kawad-an o paglaom nga na-experiencehan sa mga Israelites before sila nagbalik sa Ginoo nga puno og paghinulsol o puno og kabugaton sa pag-alagad sa iya. Imagine, year after year for 20 long years. Kaingon sa ato nga passage, a long time has passed, some 20 years. Buti pasabot sa dugay nga panahon. Bisag pag miserable na ang ilang kinabuhi, bisag wala na sila paglaom, wala gihapon sila nagbalik sa iya. Nagpadayon sa gihapon sila pag kinabuhi nga layo sa Ginoo. Nagkinabuhi nga para lang sa ilang kaugalingon. Nagkinabuhi nga supak sa iyang kabubuton. Nagkinabuhi rebelling against Him. For 20 years, year after year, mga kaigsuunan. Ug kung sa ato nga tawhanon nga pagbati, ambot lang kung pila ka adlaw ta maka-antos nga magpuyo uban ang isa ka tawo nga garibildi matag-adlaw kanato. Dili nagapatuo sa ato ang matag-adlaw, naggasupakon ta matag-adlaw. Dili gapaminaw, walay respeto, walay pagtagad og paghigugma kanato. Ambot lang pila ka adlaw ta makaantos og pag-uban ni ana nga klase nga tao, basin dili pa mabulanan o dili matuigan mga igsuon. And yet, makita nato dinhi the mercy and grace and love of God. That even when it took them 20 years to finally realize nga ang Ginoo lamang ang makahatag og kadaugan, makahatag og katagbawan sa ilang kinabuhi, God was patient with them hangtod nga magbalik sila sa iya. Despite sa ilang kabadlungon, He protected them. He preserved them year after year. Kung sa ato nga tawhanon nga pagbati, ambot lang unsahon nato pagtaratarang isa ka tawo nga grabe kabadlungon sa atong atubangan matag-adlaw. Gasupak, garebelde ka nato matag-adlaw, kaaway nato matag-adlaw, dili gatuo, gapaminaw ka nato matag-adlaw, garebelde ka nato. How will we deal with that person day after day? Basi nakabuhat na taog harm sa iya. And yet, pwede man unta ang Ginoo pasagdan na lang niya ang mga Israelites. Pasagdan na lang niya ang mga Israelites nga pamatyon sa ilang mga kaaway nga nakapalibot sa ilaha. Dili na lang siya magtabang, dili na lang siya mag-protect, mag-preserve sa ilaha. Hangtod nga mahurot na ng mga Israelites tungod sa ilang kabadlungon, pwede man unta na. Total, wala man sila ipagtagad niya. O kakilatan na lang niya ang mga Israelinhon tungod sa ilang pagkabadlungon. Pwede man unta na. And yet God has been merciful and patient sa ilaha. Nga sa luyo sa mga disiplina o pagsulay nga nabati nila sa gihapon, God has preserved and God has protected them. Nagpamatuod ang giingon ni Jeremiah sa Lamentations 3:23, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy
faithfulness. And the same God who waited 20 years for Israel to return waits graciously for hearts today to come home sa iyang presensya. Igsuon, higala, I will be candid sa imo karon nga buntag. How is your relationship sa Ginoo karon? Kumusta ang imo nga relasyon sa Ginoo niini nga mga panahon? Kung niini nga mga panahon, igsuon, higala, nagabugnaw ka spiritually, nagapalayo ka sa Ginoo, nagafocus ka sa mga kalibutanon nga butang, nga gikalimtan na nimo ang Ginoo, gakawala na ang imo nga gugma og kainit sa iyaha, come home. God is waiting. It's not yet late. God is patiently waiting for you to return to Him. Kung sa imo nga hunahuna, di nakadawaton sa Ginoo, dili nakaangayan, remember this, that there is no depth of sin that cannot be reached by the grace of God. There is no depth of sin that cannot be reached by the grace of God. Familiar kita sa istorya sa prodigal son, nga bisag unsa ang pagpalayo niya sa iyang kinabuhi, pagbuhat niya, kinabuhi niya nga dili uyon sa kabubuton sa Ginoo, the moment that he returned to his father, his arms are open wide, ready to embrace him. And that is the same God we have. He is waiting patiently for you to return sa iya. Return to God, igsuon. Repent and return to the Lord. Samtang dili pa ulihi ang tanan, because someday it will be. Someday, it will be. Gani si Charles Spurgeon, naghatag og encouragement at the same time warning alang kanato. Ingon niya, the fact that God is patient with us should never make us comfortable in sin, but confident in His mercy. But confident in His mercy. Igsuon, higala, balik ta sa pagsimba o pag-alagad sa Ginoo. And secondly, ang atong Ebenezer stone nga gipatukod ni Samuel, dili lang testament sa patience sa Ginoo, but also it is a tribute to God's power. It is a tribute to God's power. Ingon diri sa verse 7, now when the Philistines heard that the people of Israel had gathered at Mizpah, the lords of the Philistines went up against Israel, and when the people of the Israel heard of it, they were afraid of the Philistines. Niini nga panahon, mga kaigsuunan, ang mga Philistines nagplano pag-usab nga makigubat aron buntugon ang Israel. Sa isa kadapit called Mizpah, mao na ang hometown ni Samuel sa North Israel. And knowing their history, kani nga mga katawhan sa Israel, grabe ang ilang kakulba, grabe ang ilang kahadlok. Kaysa daghan nga mga katuigan in the past, sige sila kapildi every time nga mag-atake ang mga Philistines. They knew matik na sad nga mapildi sila. They knew, mga kaigsoon, that they have this trauma, they have this history, that they were defeated time after time, that they were conquered time after time, and this might be not different from that. Mauna ang naa sa ilang huna-huna, gani makit-an nato din sa atong passage, and when the children of Israel heard it, they were afraid of the Philistines. Grabe ang ilang kakulba, grabe ang ilang kahadlok, grabe ilang pangurog siguro sila sa pagkadungog nila sa balita, and the flashbacks of past defeat went in their minds apan sa diha-diha nga okasyon, mga igsuon. Na-realize nila nga kung tinuod sa ilang kaugalingon nga kusog, kaugalingon nga numbers or skills sila magsalig, wala gyud sila paingnan. Na-realize nila that in their own selves alone, they are hopeless and helpless. And tinuod, ingon sa isa ka manugwali, si Hudson Taylor, ingon niya, when we realize our own weaknesses, we begin to see the strength of God. We begin to see the strength
of God. Busa dinhi sa ato nga pagpadayon sa istorya, makit-an nato ang ilang nga pag-surrender sa tanan sa Ginoo. They realized their weakness and accepted that God alone can help them. And they entrusted everything to God through Samuel. Mao na ang makit-an nato sa atong passage ug tungod ni ana gipakita sa Ginoo ang iyang gahom sa makatilingala sa kahibulungan nga pamaagi. Why? Because God has used supernatural phenomenon to defeat Philistines and give victory to Israel. Gani ingon diri sa verse 10 mga igsuon, and as Samuel was offering up the burnt offering, the Philistines drew near to the battle against Israel, but the Lord thundered with a great thunder, and on that day upon the Philistines, and discomfited them, and they were smitten before Israel. Ang pulong dira nga thunder mga kaigsuonan dili lang literal nga isa nga dalugdog. Sa ato nga context, it means God has sent a very sudden and violent thunderstorm. Mauna ang gigamit sa Ginoo, terrifying noise, with terrifying lightning strikes. O kani nga mga thunderstorm naghatag og noise, naghatag og chaos and confusion sa mga Philistines, and nawala ang ilang mga kasundaluhan, nawala sila sa formation, and Israel defeated them easily. Mauna ang gigamit sa Ginoo mga kaigsunan. God has used extraordinary means to help His people. That is why someone has said, mga kaigsunan, when God decides to move, even the sky obeys. That's why our victories should be attributed to His power, not our own plans. Nagpahinumdum ka nato ang mga kadaugan nato sa atong kinabuhi tungod lamang na sa grasya o gahom sa Ginoo. May we give tribute to whom tribute is due. O kung ato tanawon ni nga istorya mga kaigsuonan, ma-realize nato that there is no such thing as impossible and hopeless and helpless situation sa bokabularyo sa Ginoo. I know kita tanan, mga kahigalaan, na ay mga ginaatubang nga mga gubat, mga battles sa atong kinabuhi, mga bagyo sa atong kinabuhi. Ang uban sa atua sa pamilya, ang uban sa trabaho, ang uban sa atua sa atong mga relationships, ang uban sa atua sa ilang pag-eskwela, ang uban sa ilang pinansyal nga aspeto, ang uban sa ilang business o panginabuhian, ang uban physical nga panglawas, ang ilang struggles karon, ang uban emotional ug uban pa. But may this passage and may this stone remind us mga kaigsuonan to trust in the Lord and find help in His presence. Magsandig kita, magsalig kita sa gahom sa Ginoo. Because the God who used supernatural work to save and give victory to Israel is the same God nga ato ginasimba o ginaalagaran. Siya mao ang lig-on nga bato nga atong sandiganan, silunganan, panahon sa mga bagyo sa kinabuhi. Gani tinuod ang giingon sa Deuteronomy 33:27, the eternal God is thy refuge, and underneath are the everlasting arms. Magsalig kita, magsandig kita diha sa Ginoo, because kung sa ato lang kaugalingon nga kusog, kaugalingon nga resources, kaugalingon nga kaalam, these are just temporal. It will fade away any moment. Trust on the eternal God, mga igsuon. And thirdly, kani nga bato Ebenezer is not just a testament of God's patience, not just a tribute to God's power, but thirdly, it is a testimony of God's providence. A testimony of God's providence. Ang pulong diri nga Ebenezer, kung ato tanawon ang pulong sa Ginoo, it was used only 3 times. 3 times sa pulong sa Ginoo. In 1 Samuel chapter 4 verse 1, chapter 5 verse 1, and chapter 7 verse 12. Mauna ang makit-an nato og ang pulong nga Ebenezer sa 1 Samuel chapter 4 verse 1, nagarefer kana sa isa ka dapit in which Israel was defeated 2 times sa gubat. So ang Ebenezer diya sa 1 Samuel chapter 4 verse 1, it speaks of defeat. And ang Ebenezer nga naa dira sa chapter 5 verse 1, makita nato in that context nga nakuha sa mga kaaway, aside sa napildi sila, nakuha sa mga kaaway ang Ark of the Covenant. Gani, when they remember Ebenezer in chapter 5 verse 1, it speaks of discouragement.
Ang pulo nga Ebenezer, mga kaigsuunan, makit-an nato has a negative connotation. Busa sa una, kung mahinumduman nila ang Ebenezer, ang naa sa ilang hunahuna, kapildihan o discouragement. It is something negative. Apan kana nga panghunahuna na ilisan panahon nga gigamit ni Samuel ang pulo nga Ebenezer in 1 Samuel chapter 7 verse 12 aron panganlan ang bato nga iyang gitukod. Gani dinhi sa verse 12 makita nato, then Samuel took a stone and set it between Mizpeh and Shen and called the name of it Ebenezer, saying, hitherto hath the Lord helped us. Ang pulo nga Ebenezer that previously signifies defeat has been changed to a name that symbolizes victory. Gigamit ni Samuel pag-usab ang pulo nga Ebenezer and gave it a new meaning, transforming it from a memory of defeat to a monument of deliverance. From a memory of frustration, memory of discouragement, to memories of success and victory. We can see here the providence of God working in the lives of the Israelites, that even in their ups and downs, even in their many failures and somewhat just occasional faithfulness, in all their experiences, God has allowed them to go through it all to make them realize to trust in Him, to depend on Him, and to seek Him. Aron iparealize sa Ginoo sa ilaha nga bisag pagdili sila kabalo sa kaugmaon, bisag paggalisod sila sa mga gakahitabo sa ilang kinabuhi, sa ilang palibot, daghan kapildihan, daghan mga kabugaton nga gaagian nila, to trust in Him, for surely He can turn defeat into victory. Surely God can turn defeat into victory. Gani si Warren Wiersbe nagingon, every defeat God allows becomes the soil where future victory grows. Busa sukad ni ana mga kaigsunan, every time nga makit-an sa mga Israelites niining nga bato nga gipatukod ni Samuel, every time nga malingin nila, makit-an nila ni ana nga bato, makit-an nila, they will be reminded of God's power, God's patience, and God's providence, maigsuon. Because what Samuel did, kana nga bato is not just a decoration. Kana nga bato is not just isa ka bato aron na naalang makit-an nga pampanindot sa dapit. No, it was a declaration. More than a decoration, it is a declaration that He who began a good work in them, that He who helped them in the past is the same God that will help them in the present and will be the same God that will help them in the future. That God has helped them then, surely God will help them still and will help them in the future. That memorial stone, Ebenezer, is the same reminder sa ato karon sa atong panahon, mga kaigsuunan, that if we pause and look back, you can see Ebenezers, you can see stones of help scattered all along your journey in the past. Each one saying, thus far the Lord has helped you. Ang pulo nga Ebenezer nagapasabot nga ang Ginoo nga mao ang nagsustain kanato in the past, nagprotektar kanato, nagprovide kanato, naghatag og pagpanalangin kanato in the past, naghatag og endurance aron makalahutay ta in the past, is the same God nga nagaamuma kanato in this present time and will be the same God nga magtabang kanato sa atuang kaugmaon. He who began a good work in you will carry it into completion. Dili man nato mabalaan unsa ang naa sa ugma apan nakabaluta kung kinsa ang atong gisaligan. No wonder, mga kaigsuunan, si Charles Spurgeon nag-ingon sa isa sa iya ka mga sermons, the Lord's mercy is to be trusted even when it is hidden. When you cannot trace His hand, you can always trust His heart. Isalig nato tanan sa Ginoo, knowing that God alone is able to turn trials into triumphs. God alone is able to turn defeat into deliverance, able to turn burdens into blessings.
sorrows into success, and regrets into rejoicing. From troubles, he can make out of it testimonies. Tinuod mga kaigsuunan, dili sayon. Dili lalim apan pinaagi sa grasya ug sa tabang sa Ginoo makalahutay kita. Someone has said, from the ashes of defeat, God builds monuments of grace. Mao na ang tulo nga significance mga kaigsuunan sa bato nga gipatukod ni Samuel, ang Ebenezer stone. It is a testament of God's patience. It is a tribute of God's power and a testimony of God's providence. To summarize, every believer has an Ebenezer, a testimony that God has helped, a reminder that He is faithful, and a promise that He will not stop helping. Ang pangutana lamang karon, will you trust Him or trust your own? Will you trust Him sa imong kinabuhi? Or will you continue on trusting yourself? Sama sa mga Israelites, for 20 years, they have trusted themselves, trusted their minds, trusted their opinions, trusted all of the things of the world except trusting in God. Will you trust Him or will you trust yourself? I will close with a story sa isa ka tightrope walker na I'm sure very familiar na mo ni ini nga istorya mga kaigsuunan. From time to time, gay na istorya na ni na isa ka tightrope walker nga stuntman nga nagkuan og PC sa both ends sa Niagara Falls. Kay from end to end nagano sa og linya sa PC og nagtawag sa og mga audience, naganhi, nagtan-aw sa iya og ingon niya sa iya mga audience, nagatuo ba mo nga maka-backlight ko gamit ni ini nga PC from first one end to the other end ni ini nga falls ug makabalik ko? Nagingon sila, nagatuo mi. Kay gipalakpakan nila, so nag-backlight siya tuod man, nakalahutay siya, nakabaklay siya sa PC from one end to another end and then nagbalik siya. And then secondly, giingon niya sa iya ka mga audience, nagatuo ba mo nga kaya ko magbaklay padulong dito og padulong sa pikas nga bahin og pabalik diri nga naa ako'y karga nga wheelbarrow? Nagingon sila, nagatuo mi. Okay, so gi-demonstrate niya, nakabaklay siya uban ang wheelbarrow og padtog pabalik. And ikatulo, nagingon sa, nagatuo ba mo nga kaya na ako nga baklayo ni ining PC gamit ang wheelbarrow nga naay dala nga wheelbarrow og naka-blindfold ako nga mga mata? Kaya medyo nag-hesitate sila pero nagingon gyapon sila, nagatuo mi, kaya ni mo na. So gi-demonstrate niya, nakalahutay gid siya, bisag naka-blindfold siya, na-cross niya ang wheelbarrow back and forth. Okay, palakpakan siya sa mga audience, grabe nga stunt, grabe nga exhibition. And lastly, ingon niya, nagatuo ba mo nga kaya na ako nga tabukon ni ining PC back and forth nga naka-blindfold na ay dalang wheelbarrow ug naay tao nga magsakay ni ining wheelbarrow? Nagingon siya, kaya ni mo na, nagatuo mi sa imo ha. Diyan ang utana sa, kinsa ang musaka diri? Walay bisag isa nga nag-attempt nga musaka sa wheelbarrow. The lesson to that, mga kaigsuunan, is most of us profess to believe, but seldom do we truly trust. It's one thing to profess to believe, but another thing to surrender really and entrust all of it to the Lord. The question is, will we trust the Lord or will we trust our own? Let's end the message with a famous song, Trust His Heart. Di man ko kabalo mo kanta, so i-kuhan na ako ni, basahon na ako ni. I will hope that you will be blessed with the message of this song. All things work for our good, though sometimes we don't see how they could. Struggles that break our hearts into sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when the pathway grows dim and we just don't see Him, remember, you're never alone.
God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Trust His heart. Father, we thank you for the message nga imo gihatag kanamo karon nga buntag. Help us, O Lord, sama sa mga Israelites, even after 20 years, they have finally realized that you and you alone is the source of victory, the source of satisfaction, the source of fulfillment in their lives. Help us, O Lord, to repent and to return to you, O Lord. Kung naaman mi karon sa kahimtang nagapalayo kami diha kanimo, it is my prayer, O Lord, that you will convict our hearts and put revival in us and challenge us, O Lord, and convict us to return to you and to love you with all our hearts and to serve you with all of our lives. Father, we thank you for the message of your word this morning. We commit these things in Jesus' name. Amen and amen. Mag-aampo kita, dalaygon magugmaw namong Diyos, kita ni mo Lord ang among mga tagsa-tagsang kasing-kasing. Aniya diri sa among panagtigom na ay mga tinatawag kabugaton silang kasing-kasing, pero kasimba sila amahan sa espiritu sa kamatuoran. Ug among pang-ampo Lord, nga kini mga kasing-kasing na manhinatagon, may gugmaon, ug puno sa kadasig pag hatag ya kanimo. I'm praying, Lord, na panalingin ka ni Lord ng salapi. Na mahimong makapalambo, Lord, sa mga gakinahanglan, lalo na sa kaluwasan ng mga nila kang Kristo Jesus. Nang Balaang Espiritu Santo, maka-ministeryo pa, Lord, sa mga kalag nga nangamatay tungod sa sala. Ug mabanhaw kani pinaagi ng paghatag na makaroon. Ano kani amahan o nung kimaya naalang jud kanimo sa Jesus. Amen.
Shall we all stand for our doxology? Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. For our closing hymn, we'll sing Dasiga Kami. Gidayan ka, O Ginoong Jesus, nga nagpakamatay, nabanhaw gayud. Alleluia, alleluia, may mayaon ka. Alleluia, alleluia, iyayiga kami. Salamat, O Diyos, kay nahayag ikaw, nga nagtultol ka namo sa kaluwasan. Alleluia, 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 unka. Alleluia, alleluia, dasiga kami. Mao ang among nga tumong og pagkampo o Dios nga pinaagi sa panimbahon nga nahuman karon nga buntag kami nadasig, kami na pahinumduman, kami na refresh og na revive sa among espirituhanon nga kinabuhi. Ug amo pagampo o Dios nga ang mensahe sa mga alawiton nga amo naawit og napaminawan og hilabi na sa imong nga pulong nga nasaysay sa among taliwala maging isa ka bahin nga magdasig kanamo sa pag-atubang na usab sa bag-ong semana nga imong gihatag kanamo nga puno sa pagsalig diha kanimo, puno sa kalipay nga gagikan diha kanimo, ug puno sa paglaom maikaw na ay maayong tumong alang sa amo gayud nga mga kagian nga sirkumstansya. Do usahay makaingon kami nga lisod, makaingon kami nga dili na namo masabtan, ug makaingon kami nga murag wala nay paglaom, but we trust your heart, O Dios. We trust you because we know, O Lord, that your ways are higher than our ways and your thoughts our thoughts. Dili man namo makit-an kung unsa ang naa sa ugma apan nakabalo kami kung kinsa ang amo gisaligan, O Dios. You and you alone who is faithful, just, and merciful alang sa imong mga kaanakan. Ug amo pagampo, O Dios, nga ang mga mensahe dili lang maibutang sa amo nga hunahuna o kasing-kasing, but may aplikar pud namo sa amo ang kinabuhi, O Dios. Ikaw magapanalangin sa imong mga kanakan sa bag-o na usab nga semana, nga imong gihatag alang kanamo tanan sa matag adlaw namo nga pagpanikay-sikay, maikbing ang imong pagpanalangin sa sa physical man, sa emotional, sa financial man, o hilabi na sa spiritual, O Dios, mao magatabon kanamo all throughout this week. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the sweet communion of the Holy Spirit be with each and every one of us. In Jesus' name, amen. 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 Maayong buntag sanan, have a blessed Sunday. Ang mga kalalakinan, men's Baptist men, wala na dito sa BBCA kundi nana ta diri balik sa Sunday School, second floor.